Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang reyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, tinatayang 300 bata na bakunahan sa isinagawang kick-off ceremony ng HPV program ng Department of Health sa Urdaneta City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Verna Beltran. Matalunggaring suginawa na local government na syudad na Urdaneta katulong sa Department of Health dyan sang kaunaanan niya kick-off na human papillomavirus immunization program od Rehiyon 1 ya ginawad Urdaneta City Cultural Center. Unong kinan Dr. Rachel Anparayno, Urdaneta City Health Officer, sa aktibidad at programa ya DOH no inat-iit na niya bakuna kontra HPV sa raugugaw naman taon siya mirah ang gadlabin apata inkwanto niya malapod pagiging school-based at magmaliw lang community-based so pambakuna unong od inlatsag naganggan na DOH imabot at 270 ugaw na BBE yan ang lapod ng durman eskwelaan at syudad so binakunaan karuman. Inkwanto ni ng Parayno, unaan na akapangitar iray 1,007 ya bakuna na ginawa at launching ng bulan niya Abril kasumpalanto niya at walay inaprobaan lan ordinansa sa syudad yung susuporta dabit lang programa. Paliwawa ng City Councilor Jan Hero Sumera, Committee Chair on Health Jad Sanggurang Panglungsod, akapaloob at dabit lan ordinansa ya aliwalabat na sa mantaon niya siya mira ang gadlabin apat so bakunaan no agtapati iray teenage mom iya anggad 15 patagay. Siniguro mat na konsehal susuporta to niya at programa at abig laman ang syudad. Untan tumat at pisasalamat od MSD lapod sa interdan vaccines na inusar jad kick-off sa aktibidad at parte na panlabay na LGU na magmalo ya cervical cancer free sa Urdaneta City. Target mat na CHO na jad bulan niya Disyembre at makapangitar na HPV vaccines at 7,000 at dapitlan age group habang akataraya matla so bakunan iter para jad sa lasos natin moms dada PLHIV at dapitlan bulan. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, lalawigan ng Mountain Province at siyam na bayan nito, kabilang sa mga awardees sa 23rd Gawad Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance for the local DRRM councils and offices. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Karaman ti Mountain Province ken siyam a munisipalidad ti probinsya kadagiti awardee ita atawan 2023 iti 23rd Gawad Kalamidad at Sakuna Labanan sariling galing ang kaligtasan o Kalasag Seal and Special Awards for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance for local DRRM councils and offices category. Sigon iti Mountain Province PDRRM beyond compliant ti Mountain Province ken dagiti munisipalidad ti Baoco, Bontoc, Sagada ken Tadjan fully compliant met ti munisipalidad ti Besao, Natonin, Paracelis, Sabangan ken Sadanga ti Gawad Kalasag Search for Excellence in Disaster Risk Reduction and Management and Humanitarian Assistance ket mangbigbig iti outstanding performance dagiti local disaster coordinating councils ken stakeholders amanging implementar iti disaster risk reduction and management climate change adaptation agraman humanitarian assistance programs amang protektar ken tumultulong kadagiti high risk communities iti anyaman adidigra. Narpos na DZRA Bontoc, Donna Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Tabuk.
18-day campaign to end violence against women and children sinimulan sa lalawigan ng Kalinga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Renzi Roaquin. Nagrugi ni 18th day campaign to end violence against women dito siyudad Titabucan, probinsya ti Kalinga, manipod Nobyembre 25 ginganat Disyembre 12 iti agdama atawen. Daytoy pa kamo ni Social Welfare Officer for Judith Puday ti Provincial Social Welfare and Development Office, kabayatan iti guestinda dito DCRK Radio Pilipinas ket kunana kadwa na nag-advocate ka nakipasad ti kampanya dagiti daduma kamang iti Provincial Committee on Trafficking and Violence Against Women and Children manipod iti PNP Tabucan iti Kalinga kastamat ti DepEd Kalinga kan Kalinga State University. In palawag ti grupo na patag-unay dito a kampanya tapno may sardong kumada dagiti na duma-duma klase ti panagabuso kadagiti babae kanubing amang apektar unay ti na duma-duma aspeto iti inda panagbiag akas ti emotional, psychological, physical kan mental. Dinakamat ni Puday ang nagrugi ti programa iti pa 2002 kan babaan iti RA 1172 idi panawan ni dating nga President Gloria Macapagal Arroyo nagrugi nga napapigsa iti nasaw a programa. Ngayon pakamo pa dito'y babang kadagita advocates the Provincial Committee Against Trafficking and Violence for Women and Children nga iti 18 kat 8 aldaw kat kampanya laang dito'y nga may palagip ti kay papanan ti programa nga protektaran dagiti babae kanubing nga masapul nga tulturo iti obserbasyon, aksyon ken suporta para iti daytoy. Manipod DCRK Tabuk City Kalinga, Renzi Roaquin nagpadparamag para iti Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Renzi, ang ulat mula sa Tabuk. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Educators ng 3 distrito at bayan ng Candelaria pinahalagahan ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Binigyang pugay ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang mga guro mula sa 3 distrito ng lalawigan kasama ang bayan ng Candelaria bilang pagbibigay importansya sa kanilang serbisyo para sa mga kabataang Quezonian kamakalawa. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, ninais ni Governor Dr. Helen Tan na bukod sa pagkilala sa kanilang malaking ambag sa paghubog sa mga kabataan, prioridad nito na isaayos ang kalagayan ng edukasyon sa Quezon. Sinisikap ng lokal na pamahalaan na maipatupad ang mga pulisiya, programa at proyektong nakatuon para sa lahat ng mag-aaral at guro ng lalawigan. Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mahigit 6,000 mga guro mula sa 3rd District kasama ang Candelaria. Hinikayat naman ni Governor Helen Tan ang mga dumalo na maging dahilan ng mga ito upang mas mahulma ang mga bata sa pagiging produktibo sa mga darating pang panahon. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. At yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Calbayog, tulong ng DSWD Eastern Visayas sa mga apektado ng shear line. Pumapalo na sa 88.47 milyong piso. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Maabot na sa 88.47 million pesos ang naipanhatag sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga kantidad sa bulig sa pamilyang apektado sa pagbaha o landslides sa rehiyon sa Eastern Visayas. Sa report sa buhatan sa DSWD Eastern Visayas as of November 28, ira-igin report nga ang kantidad nagkokomponer sa 129,719 family food packs o FFP nga ginpapanhatag sa pamilya nga apektado sa share line. Ang kada FFP nagkakakantidad sa 500 nga may adasan 6 ka kilo sa bugas, 4 ka lata sa corned beef, 2 ka lata sa tuna flakes, 2 ka lata sa sardinas, 5 sachets sa kape ngan 5 sachets sa energy drink.
Sa yanaan opisina sa DSWD sa rehiyon, may adasan por lo menos 6 million pesos nga standby funds ngan 122 million pesos nga kantidad sa FFPs o NFIs nga preposition sa mga strategic locations. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag, Comelec Tandag, nanawagan sa lahat ng mga kandidato sa nakalipas na BSKE na hindi pa nakapag-file ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na samantalahin ang deadline nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nanawagan na garon ang Comelec Tandag sa tanang mga kandidato sa nakalabay nga barangay and sangguniang kabatan elections nga wala pa naka-file sa ilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE nga pahimuslan ang katapusang adlaw alang sa pag-file niini karong adlaw Nobyembre 29. Sa pagiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni City Election Officer Florife Botona nga dili pa tanang kandidato dinhi sa syudad ang naka-file sa ilang SOSE. Sumala pa nga sa 702 ka mga kandidato dinhi sa syudad sa nakalabay nga piniliay, mukabat pa lang sa kapinkon kulang 600 ang naka-file sa ilang SOSE. Sigun ini nga kinahanglan gayud maka-file sa ilang SOSE ang tanang kandidato, midaog man o napildi aron dili sila mapasakahan og kaso. Dugang pa ni Botona nga human sa deadline ini karong adlaw, dili na sila modawat og SOSE nga i-file gikan sa mga late filers. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Raymond mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo. Birth Registration Awareness Campaign pinapalakas ng isang grupo ng kabataan sa Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Piapakusog sina Sulu Youth Network Incorporated at SYNI in a birth registration awareness campaign hadukain duhaing barangay diha pagula lupasug at Sulu. Maksudahing ibang duno na kawaytay Alnid Smart Tahir, President sin Sulu Youth Network Incorporated, hasupaya mapahati mga raayat tungod pakalkaan sin paggawa birth certificate sa natiyap-tiyap pasulukan sin manusya. In a program ini, Lohit Tahir, hambok program sin United Nations Children's Fund at UNICEF ang mindimil kanila sin hanggat usang ngay mapilak pamalandya, hatulong tamang sin UNHCR, hasupay kapapanaw inasabot advocacy program. Hatahon yan, doon ngayon kawan taga tuhamay tahitahir, napi nila 5 barangay hapasisila to municipality sin Maimbong, pagpaunan sin advocacy program. Target nila dun hayni, mga tao bilang sin indigenous people at IP, aming mga piyak badyaw, pagkakiyakitaan nila mataod din ka mga ini, inwayon pa masi-masi birth registration. Para gusto nila inihaganap ba itapahitahir bulan December hatahon dayan. Sakop sin advocacy program, mga barangay, biya na sin barangay poblasyon, Law Maimbong, Lahi, Batu Sangil, Iban Sinabok, Kaymanan pa. Dahil nga RP Holo, ini Fatma Adiligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.